Lumalamig ang hanging Disyembre nang huminto si Marco sa lilim ng gumamela sa harap ng dating bahay nilang mag-asawa. Bahay na minsan niyang tinawag na kanlungan, ngayon ay tila museo ng alaala at kasinungalingan. May silaw mula sa loob, ilaw ng pendant lamp na nakasabit sa kisame, kulay ginto at malambing. Tunog ng mahinang tawa at kaunting klang ng tasa sa platito. Higit sa lahat, may liwanag na masakit sa matang nakasilip sa bintana. Liwanag ng dalawang taong magkaharap sa mesa. Si Lea, ang kanyang asawa, at si Daniel, ang kababatang naging parang kapatid. Ngayon ay naging kapalit. Hindi nakapagsalita si Marco habang nakaumang ang mga daliri niyang malamig sa kariton ng mga damo. Pinindot ng pawisang kamay ang maliit na kahon na may lasong kulay kayumangging tanso. Regalong dapat ibibigay niya sana ngayong ikapitong anibersaryo nila ni Lea. Kwintas na may maliit na pendant na hugis kompas, simbolo raw ng direksyong hindi mawawala. Hawak niya ang 5 Polaroid na nagpapatunay ng pagtataksil. Si Lea at Daniel na magkayakap sa parking lot, nakangiti bilang mga kriminal na hindi alam na may kamera sa malayo. Sa bawat litrato, kitang-kita ang pagtitiwala at pangingitil ng sikmurang nakikipagpalit sa hinahanakit. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. 3 buwan nang nilalamon si Marco ng tanong kung paano nagsimula ang lihim na romansang ito. Mula sa simpleng paghingi ni Daniel ng tulong sa paglipat ng kagamitan sa bagong opisina hanggang sa biglang pagbago ng schedule ni Lea. Mga overtime na hindi niya pinagdududahan dahil nagtatrabaho rin siyang late shift sa planta ng asukal. Naaalala niyang minsan siyang nagbakasyon ng 3 araw, bumalik siyang may natagpuang segunda manong tasa para sa kape. Nakaukit ang initial na D. Nagkunwari siyang bulag, umaasang aksidenteng pumutok ang lihim, ngunit ang liwanag ay malakas pagtuluyang bumusulo sa manipis na kurtina. Ngayong gabi ang katapusan ng pagpapanggap. Sa loob, nakangiti si Lea. Tulad ng unang beses na nakilala niya ito sa track field sa universidad. May ngiting namumutawi sa malalalim na mata, boses na tumitili ng mahina tuwing kinikilig. Isang beses pa ay kinagat niya ang kanyang sariling labi habang tumatawa sa isang biro ni Daniel na si Marco lang ang dating nakakaintindi. Ang kamay ni Daniel ay marahang dumadapo sa likod ng palad ni Lea. Kapansin-pansing nagtali sila ng maladre perlas na kwintas. Regalong alam ni Marco dahil siya mismo ang bumili noon para sa kaarawan ng kaibigan, hindi akalaing mailalagay iyon sa balat ng minamahal. Sa nasasaksihang pagtataksil, gusto niyang isigaw ang bawat onsa ng sakit, ngulit pinili niyang matuyo ang luha sa loob ng mata. Mas malinaw umanong magplano kapag ang pait ay hindi sumasabog sa bibig. Dahil 3 buwan niyang hinahasa ang ganti. Hindi baril na puputok, hindi kutsilyong magsisilipad mula sa dilim, kundi isang salitang buo, dokumentado at tinitiyak na babaliktad sa mga taong nagpasabog ng kanyang damdamin. Nagsimula ang plano ng mapagtanto niyang walang ibang pupuntahan ang kotse ni Daniel bawat Huwebes at Sabado kundi dito sa bahay. Ipinagawa ni Marco ang maliit na device na may motion sensor at auto capture, isang modipikadong laruan na dati niyang ginamit sa thesis tungkol sa robotics. Nakalikom siya ng sapat na larawan at video, sapat para patunayan sa korte ang kasong concubinahe at mental cruelty. Ngunit isinantabi niya muna ang abogado. Nagplano siya ng mas personal, isang alaalang manunuot sa kaluluwa. Regalong nagbabalik ng hapdi kada hawi ng takip. Ngayong gabi, yun ang nakaimpake sa hawak niyang kahon. Pumihit siya patungo sa pintuan. Bawat hakbang, may langit-ngit ng grabaha at tuyong dahon. Tila sinasadya ang panahon na ipaalala ang kalawang ng relasyon. Hayaan kumalampag ng mahina ang door knocker. Sa loob, natigil ang tawa at nahulog yata ang kutsaita. May kaluskos ng dahan-dahang pagtayo. Pagbukas,
Si Leia ang bumungad. Ang dating kayumangging balat na laging malambot sa ilalim ng hiblang itim na buhok ay naputla sa takot. Marco, halos pabulong. Akala ko, nasa shift ka. Maaga akong pinauwi. Tinimbang niya ang mga salita para manatiling malamig. May dala akong regalo. Sa loob ng bahay lumitaw si Daniel, nakahawak pa rin sa tasa ng kape. Nagtama ang tingin nila ni Marco, dalawang matalik na kaibigan na dating nagpapalitan ng biro at pangarap, ngayon ay magkaharap na parang barahang walang patawad. Mapuspalaw ang mukha ni Daniel, tila sabay na lumamig ang kape at dugo. Bro, hayaan mong maipaliwanag. Walang dapat ipaliwanag. Pinutol ni Marco. Ramdam niyang kumikiskis ang tinik ng pagkasuwi sa lalamunan. Regalo lang. Kaarawan ni Leia bukas, di ba? Sabay abot ng kahon, nakabalot ng craft paper at laso. Tinanggap iyon na Leia na nanginginig. Nakakahiya naman. Simulang wika ni Leia, ngunit tinapik ni Marco ang hangin. Hudyat ng buksan mo. Nang hilahin ni Leia ang laso, bumuka ang takip. Sa loob, hindi kwintas, hindi bulaklak, kundi USB drive na kulay itim, may nakasulat na Play Me. Katabi nito ang isang sulat, para sa 2 taong nagmahal ng palihim, narito ang boses ng katotohanan. Napatayo si Daniel. Inagaw niya ang kahon, parang nais itago sa likod, pero inunahan siya ni Marco. May kopya na yan sa cloud. Mandalit manakaw mo, hindi mawawala. Tahimik ang 3 segundo. Sa oras na iyon nasukat ni Marco ang bilang ng pintig ng puso ni Leia. Guwang na guwang, nakikitang nangingilid ang luha. Ano to, Marco? Bakit? Compilation ng mga gabi nyo. Doon sa tagong kamera sa Lasa. Kasama ang audio sa kusina pati parking video mula sa gate ng compound ni Daniel. Tumindig ang balahibo ni Leia at dahan-dahang bumagal ang paghinga ni Daniel. 3 buwan. Ilang beses kayong nagpangako na sikreto habang buhay. Isinundan ko rin ang bank transfers. 90,000 gasto sa weekend getaway niyong 2. Marami pang iba. Lahat nakalag. Naglabas ng buntong hinga si Marco. Tila sinasalin sa hangin ng huling patak ng pagtitiimpi. Ayoko nang makarinig ng pasensya. Hindi iyon magbabalik sa akin ng tiwala na ninakaw ninyo. Pero may dahilan ako kung bakit ako nandito ng personal. Inilapag ni Marco sa mesa ang mga Polaroid. Isa, si Daniel at Leia sa nakaparadang kotse, nakapulupot ang braso ng lalaki sa bewon ni Leia. Ikalawa, naghahalikan sa hallway ng opisina ng engineering firm kung saan nagsimula si Daniel. Ikatlo, hawak ni Leia ang kamay ni Daniel habang nakaangkas sa motorsiklo. Litrato, mismong kinuhanan ni Marco gamit ang remote lens. Lumapit siya sa bintana at tinignan lang sarili sa maliit na refleksyong kumikislap. Nung una niyang nakita ang mga litrato, halos dinikdik niya sa dingding ang kamao. Ngayong hawak niya sa harap nila, mas alam niya kung saan tatama ang suntok. Hindi pisikal, kundi moral. Bakit mo ito ginagawa? Bulalas ni Leia, boses na naghahalo ang galit at kaba. Kasi kailangan niyong maramdaman kung gaano kasakit mawalan ng bagay na tinuring mong buhay mo. Siniko ng tinig ni Marco ang hangin. Ito ang kondisyon. Bukas, alas 10 ng umaga, haharap tayo sa pamilya mo, Leia. Pati pamilya ni Daniel, pati mga shareholder ng firm nyo 2. Ipapakita ko ang video. Lahat ng transaksyon na ginamit ang perang nakapangalan sa joint account natin na kinuha mo para sa medical expenses ng tatay mo, hindi pala totoo. Kung hindi kayo sisipot at aamin, magsisimula ang pag-upload sa social media. After 5 minutes, automatic yang masishare sa grupong alumni, mga simbahan, at higit sa lahat, sa kliyenteng pinaka-prude ng kumpanya nyo. Hindi ko mapipigilan yon kahit patayin ninyo ako ngayon. Bro, may anak kami ni Leia. Halos manginig si Daniel, hindi maipinta ang hiya sa mukha. Napakagatlabi si Marco. Alam mo ba, Daniel, pinagplanuhan namin ni Leia na mag-anak noong 1 taon. Pero sabi niya, hindi pa kaya ng katawan niya. Yung pala, inipon niya ang pera sa fertility clinic para subukan yung magkaroon. Humaya naman kayo,
abot kamay ko ang DNA test kapag lumabas. Isipin mong lalaki ang bata sa mundong alam ng lahat kung paano nabuo ang pagsasama ng mga magulang niya. Tumulo ang luha ni Lea, gumuho ang balikat. Patawad Marco, hindi ko alam na darating sa ganito. Sa loob-loob, gustong sigawan ni Marco ang una pa lang, dumating na sa ganito. Ngunit pinili niyang maging malamig. Ang tunay na puot ay hindi sumisigaw. Dumadagundong ng tahimik. Nagpatuloy siya. Hindi ako gumagawa ng krimen. Hindi ko kayo sasaktan pisikal. Sa halip, bibigyan ko kayo ng opsyon. May isang dokumentong annulment na nakaredy. Pipirmahan natin bukas. Pagkatapos nyo aminin. Walang demande ng pera. Yung gastos ninyo, ipapaubaya ko na. Wala din kustodya dahil wala naman tayong anak. Pero kailangan yung tanggapin sa harap ng mga pamilyang naniniwalang perpekto kayo. Pagkatapos nyon, aalis ako. Dala ko lang ang pangalan ko na malinis. Kayo, bahala kayong buuin ulit ang sirang reputasyon na kayo rin ang gumiba. Napasubsob si Lea sa mesa, humahagulgol. Si Daniel, nakatulala sa hawak na tasa hanggang mahulog ang kape at mabasag ang plato. Para bang iyon ang eksaktong tunog ng pira-pirasong tiwalang di na muling mabubuo. Ngulit walang sumigaw, walang tampiksaw na dahas. Tanging ang presensya ni Marco. Madilim, ngulit matuwid. Ang pumuno sa silid. Tumalikod siya. Dala pa rin ang kahon na walang laman. Nabosesan niya ang lupa sa bakuran parang bagyong dahan-dahang humuhuni sa mga sanga. Sa gate, nakapanya ang susi ng sasakyang inarkila at huminga ng malalim. May lukso ng lumbay. Sino ba namang ayom sa malusog na pag-ibig? Ngunit mas mabigat ang bagong anyo ng dignidad. Mula sa bulsa, kinuha niya ang compass pendant na dapat para kay Lea. Binuksan niya. Inukit sa loob ng takip ang salitang sarili. Isinuot niya yon sa sariling leeg. Paalala na siya pa rin ang hilaga ng buhay niya kahit paminsan-minsan ay naiipit sa bagyo. Paglagay niya ng kamay sa manibela, natanaw pa siya sa bintanang ni Lea at Daniel. Si Lea, yakap ang sarili, balikat na umaalog sa pag-iyak. Si Daniel, nakahawak sa noo at naglalakad paikot sa salas tulad ng pasit na walang laruan. Ramdam niyang tinatalupan sila ng hiya. Imbis na tamis na pag-ibig, nakuha nila ang hapding na di mabura sa loob ng isang gabing tag-ulan. Habang papaandar niya ang kotse palayo, nagsalita si Marco sa sarili. Halos walang tunog. Hindi ako nagkulan. Hindi ako nanakip. Ngunit ngayon, alam nilang dinugurin ako. Sa rearview mirror, lumiit ang ilaw ng bahay. Parang bituing kumikislap pero nawawala ng ningning habang lumalayo ang landas. Humirap siya ng hangin, pinakiwala ng huling patak ng pait at pinangakong bubuuin niya ang sarili ng walang kahati na magtutulak pababa. Kinabukasan, alas 10 ng umaga sa function hall ng ancestral house ni Lea, tumayo si Marco sa gitna ng pamilyang nagkakagulo. Pinindot niya ang remote at nagsimulang mag-play sa projector ang compilation. Walang sigaw. Tanging hikbi at bulungan. Sa dulo, nakita niya ang sariling nakangiti bahagya. Hindi sa ligaya ng paghihigante, kundi sa wakas ng pag-ako sa sariling halaga. Nang lagda ng Lea at Daniel ang annulment at pahayag ng pakakasala, nanginig ang pulso nila. Pero si Marco, matatag ang ballpen. Sa bawat dot-dot, nagbabawa siya ng bigat sa balikat. Bago umulis, lumapit ang ama ni Lea, umiiyak, humihingi ng tawad. Yumuko si Marco. Walang salita, ngunit sapat na ang pagtingin upang sabihin ng tapos na. Paglabas niya sa lumang gate, sumisipol ang hangin, dalang sara ang mas lumalawak na kalangitan. Hindi siya sumakay agad ng kotse. Naglakad siya ng ilang bloke. Pinakikinggan ang yabag ng sariling sapatos sa semento. Bawat hakbang ay paalis sa nakaraan, papunta sa mundong masakit man ang simula pero malaya sa diwang nilinlang. At sa muling konkreto bago umabot sa highway, hinila niya sa bulsang lumang Polaroid nila ni Lea at Daniel noong kolehiyo, mga ngiti ng pagkakaibigan, kamay na nakapatong sa balikat, mata na puno ng pangarap.
Pinunit niya ito ng dahan-dahan. Hinayaan sa hangin ang mga maliliit na piraso. Paikot-ikot silang sumasayaw para mga alikabok na di na maibabalik sa dating anyo. Sa wakas, pinikit niya ang mga mata. Humugod ng malalim at ngumiki. Hindi dahil nakagante, kundi dahil sa wakas. Nabawi niya ang sarili mula sa pag-ibig na itinapon sa dilim. At natatunan niyang ang pinakamasakit na gante ay ang katotohanang handang humarap sa liwanag kahit pa ang iba ay masunog sa sarili nilang anino. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.